Yan mga ka-DIY, meron naman tayo rito gagawin. Ayan, chiller. Ayan, chiller siya. Ayan, ang loob. Ayan, ang tira dyan mga ka-DIY, bukas yung evaporator. Ayan, bukas yung loob. Ayan, bukas yan. Bukas yan. Kasi nag-electric ako rito. Yan, kung nakikita nyo mga ka-DIY, nilectric ko yan. Ito, tubo na yan, papuntang loob yan. Yan yung low side. Yan, pinutol ko rito yan. Yung ka-DIY, dito ko pinutol. Oh. Nilectric ko, wala na. Oh. Wala na siyang laman. Ibig sabihin, may butas yung loob. Kaya, i-recoil na lang natin to. Yan, recoil natin mga ka-DIY. Ang mangyayari dyan. Okay, i-prepare natin yung mga gamit na gagamitin. Yan mga ka-DIY, yan yung mga materialis na gagamitin natin sa pagre-recoil. Ito tubo, yan copper tube, yan yung ano niya, 1/4 by, yan 1/4 siya by 0.028 inches, yan 15 meter by 15 meter, yan 1/4 ang gagamitin natin. Saka stoko plate. Itong stoko plate na to mga ka-DIY, nabibili to sa mga aluminum glass, aluminum supply. Yan, saka itong hulmahan, yung hulmahan na to. Yan, itong hulmahan na to, pwede naman kayong gumawa nito. Kasi dyan natin iuhulma yung ginawa natin, tinabas-tabas natin yung stoko plate. Saka itong bakal na to, ito yung panghulma. Yan, 9mm round bar. Okay, tsaka kuntingero. Ayan, papakita ko sa inyo kung paano gugupitin ito mga ka-DIY ang stoko plate nito. Okay. Mga ka-DIY, ito na yung natabas ko na stoko plate. Yan ang sukat nito mga ka-DIY ay yan 4.5 cm. Yan o, 4.5 cm. Saka 33 cm. Yan o, 4.5 by 33 cm. Yan. Yan, ito mga ka-DIY yung hulmahan natin. Yan lang to, 2x2 na kahoy. Ginawa ko, nilagyan ko ng kanal dyan mga ka-DIY. Yan, i-hulma lang natin dito yung stoko plate katulad nito. Yan, sundan nyo na lang mga ka-DIY para natin i-hulma yan. Yan, sentro na lang dyan, sentro nyo yung stoko plate. Yan, pukpukin nyo ng kahit 2x2 o martilyo, pwede na yan. Yan, yan. Yan mga ka-DIY. Yung mga ka-DIY yung finished product natin. Yan, yan, tatanggalin natin yung kanto yan kasi ano yan, matalas yan, nakakasugat yung mga ka-DIY. Ang magandang tingnan pagka tinanggal yung kanto. Yan, yan, ingat lang kayo mga ka-DIY kasi matalas yan. Yan, matalas yung gilid na yan, ingat-ingat lang kayo. Yan, ganyan lang yan mga ka-DIY kung paano gagawin. Ito yung panglagay natin dun sa copper tube. Okay.
tayo mga ka-DIY ng coil. Yan, para sa chiller na recoil natin. Bali ang lapad mga ka-DIY ng rep o ng chiller ay 40 cm. Kung nakikita nyo, 40 cm. 45 cm ang lapad ng chiller. Pero ang gagawin kong coil ay 40 lang para mayroong allowance magkabila ang gilid. Yan mga ka-DIY. Okay, ikot-ikotin na natin ito. Babalo-baloktutin. Yan mga ka-DIY, ito na yung finished product ng ginawa kong coil kanina. Yan, 1/4 copper tube. Bali, 6 na ano to, ikot, 6 na coil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. Bago natin ilagay ito mga ka-DIY sa chiller, ilalagay ko na itong capillary tube na para hindi na mahirapan pagka maghinang sa loob. Yan, siguraduhin nyo mga ka-DIY bago nyo ilagay dito ihinang ay nakabukas na yung dulo ng capillary tube. Yan, para hindi na madoble ang trabaho. Yan, yan, ihinang ko na ito rito mga ka-DIY. Okay, palamigin muna natin bago ikabit. Mga ka-DIY, papakita ko na yung gawa nating recoil. Ayan, yun yung finished product natin mga ka-DIY. Ayan, ayan o, kung nakikita nyo, ayan, recoil natin ng chiller. Ayan, dito ko naglagay mga ka-DIY ng capillary tube
Kasi gusto ko dyan sa taas mag-uumpisa yung lamig. Yan, kasi kung saan nakalagay yung capillary tube, kung saan nakakabit, doon siya mag-uumpisa ang lamig. Yan, pababa siya ng pababa mga ka-DIY. Ano? Pababa ng pababa hanggang doon sa baba mga ka-DIY. Yan. Yan, dito ko na rin pinutasan mga ka-DIY kasi ito na yung pinakamalapit na papunta doon sa low side ng compressor. So, saka yung itong capillary tube mga ka-DIY, yan dito ko na pinadaan yan. Pinipit ko na rito sa dito. Yan, hindi ko alam kung anong tawag dyan. Yung lagayan ng itong mga shelf. Yan, lagayan ng mga shelf yan. Para walang kalat mga ka-DIY. Yan, yan, dumiretso na doon. Papunta doon sa baba. Papunta nito sa compressor. Yan, diretso yan sa filter dryer mga ka-DIY. Yan. Yan, abangan nyo na lang mga ka-DIY yung sunod natin na video kung paano kakabit ito doon sa may compressor. Yan, para hindi umaba yung video natin kasi sobrang haba na. Okay, thank you very much.